Diretso tayo, dito tayo sa public service naman. Okay, nandito po sa aming studio ngayon si Nanay Nelma Cayunda. Ito po yung ina ni Bernard Joven Robin. Na isa pong seaman ng Tri-Oceanic Mining and Shipping Incorporated. Ang siste, yung si Bernard, si nanay nilang paliwanag. Nanay Nelma, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, sir. Okay. So, kailan nangyari ito na yung anak ay nahulog at sino nagsabi ho sa inyo? Nangyari daw po, 26 ng Abril. Ditong Abril lang, Opo. April 20. Saan daw nangyari ito? Sa Indonesia daw po. Sa Indonesia? Opo. Sa Indonesia, habang sa dagat sila? Indian Ocean po. Sa Indian Ocean? Opo. Okay. So, nandoon sila sa barko, si Bernard, nung mahulog. Bakit daw nahulog? Ano ba nangyari? Ang sabi lang po sa amin, dahil daw po sa malakas na alon. Maalon. Opo. Alright. So, nasa labas sila. Nandun sila sa labas ng barko. Okay, nahulog. Sino nagsabi ho sa inyo? Yung may-ari po ng agency, si Jackie Chua. Jackie Chua. Alright. Siya yung may-ari ng Tri-Oceanic Mining? No. Okay. Siya po, Vice President doon. Siya yung Vice President. Alright. Ano ang sabi nila ngayon? Ginawan ba nila ng paraan na mahanap yung inyong anak? Diyan po, hindi namin alam kung hinahanap po nila kasi binalitaan po kami Mayo na 4. Bakit napakatagal naman? Anong araw nahulog? April 26. April 26, tapos Mayo 4 na kayo inabisuhan. Opo. At sinasabing missing ang anak ninyo. Opo, tapos pagdating po ng mga anak ko sa opisina niya, sabi lang doon na parang nagdeklara na siya nang wala na yung anak ko. Oo. Dahil naglatag po siya ng insurance agad sa mga anak ko. Nag-alok na kagad sila ng insurance. Opo, parang ayaw nilang hanapin yung anak ko. So ang gusto ninyong, hiningi ninyong tulong, ma'am, dito sa amin, sana hanapin yung anak mo. Opo po. Tama, normal ho yun. Ginawa po yun nilang anak ko buo, maayos. Isahuli nila ng buo. Oo. Alright. Nakakausap niya po ba itong Tri-Oceanic Mining and Shipping Incorporated? Bumalik po ako nung Martes, pero sabi nga po nila nung Biyernes ng May 4, bumalik daw kami ng Biyernes ng Mayo. Ayaw ko ng pitsa-pitsa pero hindi po. Naghintay ng Biyernes. So, wala pa silang resulta. Dapat nag-imbestiga sila. Wala pa silang resulta. Puro lang po intay ng intay. Pumunta po kami sa POE. Pinagtutulakan. Pasapasahan lang po yung papel ng anak ko. Alright, sandali lang, Nay, ha? Sandali lang. Nasa linya ng telepono si Jackie Chua, ang Vice President ng Tri-Oceanic Mining and Shipping Incorporated. Magandang umaga, Jackie. Good morning po. Si Erwin Tulfo po ito. Live po tayo sa Radyo Pilipinas. Live po tayo sa PTV4. Ito po ang programang Tutok Erwin Tulfo. Ma'am, narito po ang pamilya ni Bernard Joven Robin. Ako na ho magtatanong, kumusta na ho ang investigasyon ninyo? Anong nangyari dito sa sinasabing pagkahulog sa tubig ng inyong tripulante? As of now po, sir, yung status po nila, missing pa rin po. Nai-update na po namin sa family. Nandito po sila last Monday po yata. Pero why did you say na missing? Why did you say na nahulog ito at nahulog sa tubig? May marine report po, may captain report po kaming ibigay sa family. Naka-indicate po doon yung nangyaring aksidente po sa barko. Kaya nga po, meron po ba nakakita na nahulog talaga siya? Meron mo talagang mata or ito ay inassume lang ng kapitan na nahulog yung tao? Kasi may mga, alam nyo ho, ma'am, ito naman ako ay matagal nang mamamahiyag. Meron po ako mga na-encounter at ito nga, may mga reaction po ilang kababayan natin ng mga seaman ho kayo nanonood sa atin. Baka may kaaway daw, itinulak, yung iba, baka naman yan nag-jump ship kasama, bakit daw kinukonclude kaagad natin na nahulog sa dagat at namatay na at hindi na makita, Miss Jackie?
Ito po, sir. Yung nangyari po sa kanya, sir, aksidente po. Marami pong Pilipino na kasamahan niya sa barko. Sa katunayan po, yung boson po doon ay Pilipino po. Tinry po talagang i-save ng mga bata na nandoon ngayon sa barko. Pero talaga pong sobrang bilis po ng pangyayari. Ang hirap din po nilang i-explain kung paano po nangyari. Anong oras ba nangyari? Anong oras ba ito ika nga nahulog si Bernard? Nasa Marine Report po, 2:00 po ng umaga. Anong ginagawa niya doon sa ibabaw ng barko ng 2:00 ng madaling araw? Anong ginagawa niya roon? Nasa operation po sila, parang yung mga ginagamit po nila panghuli ng isda, naka-area po yun, hinihintay lang po nila na yung oras po kung kailan nila hihilahin. Alright. So ngayon, na nakalagay po dyan, parang mayroong pong alon po na medyo hindi napalakas siguro o ganito, yun po yung hindi nila nabantayan. So, Okay. habang naghihintay po sila, Alright. dun po nangyari Itong yung mga accident. trabahante na ito, it seems like nalunod. Pero siguro kung may life jacket ito, hindi nalunod ito. Hindi Wala po po sila, sila. sir, yung situation na nalunod po na parang paghampas po yata ng alon. Oh. So, hindi ko po kasi wala din naman po ako doon sa senaryo. Ayun na nga Nakita yung po sinasabi ko, ma'am. sitwasyon. Kasi ma'am, duda ho ako. Ano po, hindi po ako seaman. Ano po, pero common sense will tell us, pag naka-life jacket ang tao, kahit ang sanggol, itapon mo sa tubig, hindi malulubog yan. Kahit mabangga pa yung ulo niya, mabangga sa dingding, sa barko, sa bakal, sa bato, lulutang at lulutang ang tao pag may life jacket. Siguro, alang life jacket yung pobre. Ano? Po, sa operation po kasi sila, sir, habang naghihintay po, since nataas po ng barko, hindi po sila nakasuot ng life jacket. Ay, nung time nako. po na yun. Ay, alam mo, So, ma'am, operate ganito, po yun. makasingit lang ako, ano po. Ako po ay nanonood din sa National Geographic at saka Discovery Channel, yung mga nanghuhuli ng isda at alimango. Naka-life jacket, ma'am. Yung iba, may mga tali ka para, pag nalaglag, mapulot. Kagaya nito, Diyos ko po naman, ultimo nga, mga Navy SEALs, mga nagla-life jacket, yung mga ultimo mga sa Philippine Navy natin, may mga ganun. Tapos ito hindi. Mukhang meron ng kapabayaan, may problema. Pero, tapos na po, kasi sa ang pagkakasabi po, sir, tapos na po yung operation nila, naghihintay lang po sila sa labas nung nangyari po yung aksidente na yun. Okay. Yun yung pagkakasabi. Kaya ang explain ko po sa family, Oh. kung makakatabi po yung barko, yung mga nakasakay po doon, kasi pakarami pong Pilipino, 15 po lahat sila, Oo. ay ipapakausap po natin para mas maintindihan po niya yung buong detalye. Ang sabi ko po sa kanya, siyempre Alright. pari-pariho po tayong nandito, Oo. mas maganda po yung nakasaksi po ng pangyayari, sila po mismo ang makapagkwento. Alright. At saka yung isa din naman po nating assurance, sir, dadaan po yan sa Police Marine Report. Magkakanta po ng investigation. Sige. Ang gusto lang kasi ni nanay, ma'am, medyo nasaktan sila. Ilang araw pa Opo. lang, sinasabi mo na bibigyan namin kayo ng insurance. Wag ho ganon. Kasi medyo hindi po nila matanggap yun. Hindi po, sir, tayo nag-explain about the insurance. Nilabasan mo kami ng insurance. Sandali lang, Jackie. Ano, ma'am? Ano? Nilabasan nila yung anak ko ng insurance. Ano Ang sabi? Dennis mismo, nangaroon na yung pagtawag nila sa akin. Ano sabi? Babayaran na lang kayo. Wala naman. Explain lang ko paano Hindi mag-document po. sa mga papilis. Bakit unahin yun? Dapat unahin mo yung buhay ng anak ko. Ginawa ko lang kayong kwento ang pag-alaga ng tao. Ginawa niyo buong buhay. Hindi niyo sa uli niyo sa akin yung anak ko po. Anyway, sige ma'am, sandali lang, ma'am, ha? Oy, Jackie, ha? Opo. Alright, so ano na mangyayari ngayon? Wag mo munang pansinin yung insurance na yan dahil yan na yan dyan. Wag ninyo kasi... Ililinaw ko lang po, sir. Oh. Kasi po nung pumunta yung kapatid niya dito, hiningi po lahat yung mga dokumento ng kapatid niya. Lahat Oo. po, binigay na po namin lahat. Kung Oo. ano po yung dokumento na pwede namin ibigay sa family. Oo. Hindi pa po natin pwedeng pag-usapan yung insurance ngayon. Natural. Kasi status po nun, Abay, kahit ako, siguro ako, ma'am, makinig ka, Opo. ma'am, ha? Kahit siguro ako, pag pumunta ako, nawawala yung kaanak ko at isupalpal sa mukha ko, ito yung insurance, Erwin Tulfo. Ang gagawin ko, papakain ko sa'yo yan, ma'am. Ika nga, Opo. ang gusto nilang marinig, ma'am, ganito, turuan kita. Next time, ha? Kung mangyari ito ulit next time, may mahulog na tripulante ninyo, tauhan ninyo. Ang gawin mo, sasabihin mo sa kanila, ma'am, ginagawan po namin ng paraan, hanapin ang inyong anak. Tumatawag Opo. na po kami sa Coast Guard ng Indonesia, Malaysia, Japan, kung saan-saan pa. Ang gusto lang ng pamilya na ito, ma-comfort ho sila at may kasiguraduhan na kumikilos kayo. Huwag ho ninyo silang sungangaan ng insurance dahil yan ang pinakahuli
na gusto nilang makita yung pera. Hindi po lahat ng buhay pwedeng palitan ng pera, Miss Jackie. Sir, hindi po talaga yung insurance yung pinag-uusapan natin doon. Sandali lang, ma'am. Sandali lang, okay. Sandali lang, at Miss Jackie, ha. Nasa linya ng telepono si Attorney Lawrence Malanda, ang legal officer ng Marina ng Maritime Industry Authority. Magandang umaga, Attorney Malanda. Sir. Good morning po, Sir Erwin. Opo, live po tayo sa PTV4, live din po tayo sa Radyo Pilipinas. Sir, may nandito po si Nanay sa aming studio at yung kanyang anak ay nawawala na nagtatrabaho sa Tri-Oceanic Manning and Shipping Incorporated, isang fishing vessel. Nawala daw sa may Indian Ocean. Ngayon, April 28 ho yata, nabisuhan na lang sila May 6 na after so many days. Nung pagpunta raw nila doon, kaagad na pinakitaan daw sila na bibigyan nila namin ng insurance. Nasaktan itong pamilya. Bakit daw inuuna kaagad yung insurance? Bakit hindi sila sabihin na ay hinahanap pa po namin hanggang sa mga oras na ito, search and rescue operation ongoing. Yun po ang gusto nilang marinig, Attorney. Tama ba yung pagpunta ng pamilya, insurance kagad ang isusunganga sa kanila, Attorney Malanda? Ano po ba ang proseso? Dapat po, nung company na yan, na merong effort yung manning agency o yung principal na may search and rescue na ongoing. Opo. Hindi po, sinabi na sa kanila, nahulog ang anak niya sa tubig, missing na, at sinasabi, base kay nanay, sinasabi, ito nilang insurance. Pero sinasabi naman, in fairness dito ng Vice President ng Tri-Oceanic, hindi sir, sinabihan na namin na nawawala, antayin na lang makabalik yung barko dito para yung mga kasamahan niya na magsasabi na nahulog siya. Pero ang tanong ko dito sir, tama po ba na walang life jacket ang mga tripulante na habang nasa ibabaw ng barko at maalon, wala silang mga life jacket? Kasi parang walang life jacket kaya nalunod, Attorney. Dapat po may life jackets sila. Definitely dapat meron. Mangingisda raw sir, pag fishing yata, habang kayo nagpi-fishing, walang life jacket, Attorney. Hindi po. Dapat po may life jacket din po sila. Parang safety, di yung po ba? Yung pasahero nga po, kailangan may life jacket yung pang trabahador ng isang fishing vessel. So sir, paano ho ito? Si nanay hindi po matanggap ito. Parang ang pakiramdam ni nanay, lumapit po sa amin dito sa Tutok Erwin Tulfo, parang kulang ang ginawa ng agency para ihanapin ang anak niya, ma-recover yung anak niya. Ayaw ni nanay yung sungangaan kagad sila ng insurance. Ano po bang maitutulong ng Marina dito sa problema ni nanay, sir? Yes. Opo. Una po, we need the name of that particular fisherman. We need to check kung meron itong seaman's book. Okay? Kasi ganito Marina, na lamang para mabilisan tayo, Attorney. Papuntahin na lamang po namin sa inyong tanggapan sila ma'am ngayong araw na ito or sa Monday, Attorney Malanda, para matulungan itong at maproseso kung ano mang reklamo nila, maihain nila yung reklamo sa inyong tanggapan sa Marina. Ano po? Yes po, Sir Erwin. Sige po. Welcome po sila. Today, opo. Nay, papuntahin na namin sa Marina. Ano po? At doon para ma-advise kayo ni attorney kung ano ang mga karapatan ninyo, ano ang mga dapat gawin. Ano po mga habulin ninyo. Attorney, pakisabi na rin na, sandali lang attorney. Ay, Miss Jackie. Yes, sir. Tapos na ba yung search and rescue o hindi pa po, sir. Continue pa po, sir. Sir, gusto ko lang po sanang linawin. Sige. Sir, na hindi naman po pagpunta nila dito, pinag-uusapan po namin yung insurance. Kasi on our part po, napakatagal na po namin sa industriya. Talagang sinosakto po namin kung ano yung pwede naming ibalita ng maayos sa pamilya. Kasi parang nabiblame po kami na pinapunta namin. Hindi po kami ganon na insurance po. Hindi po ganon kadali yung proseso. From time to time po, may report po kami, everything. Pinapakita ma'am, po. ang sinasabi lang po sanang linawin na hindi po yung insurance po yung pinag-uusapan namin. Alright, sige. Pero ma'am, yung I think may problema yung barko ninyo dyan, kung ano man ito yung kinalalalagyan ng anak niya. Sabi na nga po ng Marina, narinig niya si attorney, dapat may life jacket po na trabahante yan. Kasi iisipin, baka mahulog sa dagat. Mayroon po sila, sir,
sir, mga life jacket. Kaya lang nung time ng operation na yun, sir, tapos na sila mag-operation, nasa labas lang po yung mga bata habang naghihintay. Kaya mahirap po rin po siyempre yung i-detalye. Hinihintay po natin yung final report. May na problema maibigay kung, ma'am, Opo. dapat batas yan. Hindi po pwedeng may nag-aantay nila ng ganito, ng ganon. Pag ikaw dapat sa ibabaw ng barko, ikay manggagawa, dapat lagi may life jacket. May problema dyan yung kapitan. Dapat siguro hangabulin natin yung kapitan. Bakit pinapayagan niya na yung mga tauhan niya walang life jacket? Lalo na pat maalon, ma'am. Sus, mali. Ipapa-indicate na lang namin, sir, sa boat owner yung final report nila. Yes. Kasi yung marine Mabuti. report po na nakalagay Mabuti doon, pa. yun lang yung binabasa natin, sir. Kaya Sige. mahirap po akong mag-explain in behalf ng I understand also. Sige, maraming salamat po, Miss Jackie, sa Opo, salamat panahon po. na pinaunlak niyo po sa amin. Attorney Malanda, papuntahin namin Opo. si nanay ngayon sa inyong tanggapan. Mamaya-maya po, ano po. Sige po, Welcome po. maraming salamat po, Attorney Lawrence Malanda, Legal Officer din po po, ng Marina Sir. Nay. Ganito po ang gagawin natin, papuntahin namin doon sa tanggapan ni Attorney Malanda ng Marina, dahil ito sila nakakasakop dyan sa mga seaman-seaman na yan, para malaman ho ninyo kung ano pa po mga karapatan ninyo. Kagaya ho niyan, mabuti sinabi ng babae na patuloy ang search and rescue. Hindi mo kaagad tatapusin ang search and rescue ng ilang araw. Ano po? Ang magdideklara niyan, yung Navy o yung search and rescue, hindi yung barko. Ano po? Bakit yung sabi na nung Martes, sa loob na 72 hours, huminto na sila maghanap. Ay sana sinabi mo, kung ikaw kaya ilunod ko. Ay mabuti hindi mo ako kasama. Kung kasama mo ako, hinawakan ko siya sa ligad, nilublob ko siya doon sa batya. Sige. Alright, papuntahin daw ho ngayon, sabi po ni Deputy Administrator Nanette Dinopol, pumunta raw po kayo sa kanyang tanggapan sa Marina, tutulungan niyo po kayo, ma'am. Ano po? Sige po. Maraming salamat po, nanay. Ano po? Salamat po. Alright.